the Republic of the Philippines. His Excellency. Live po ninyo kami mapapanood sa Facebook pages and YouTube channels ng Radio Television Malacanang at Presidential Communications Office para ating saksihan ang gagawing ceremonial launching ng One RFID All Tollways. At para bigyan tayo ng mas malalim na kaalaman kung ano nga ba itong One RFID All Tollways, makakasama natin si Ma'am Jinky Balas, ang Senior Public Utilities Regulation Officer ng Toll Regulatory Board. Magandang umaga po. Good morning po. Ma'am, could you give us a brief background po? Kung ano nga po ba itong One RFID All Tollways at gaano po ba ito makakatulong sa ating mga motorista? Currently po, meron tayong 12 expressways dito sa Luzon. Ang nag-ooperate po nito ay 3 concessionaires, ang SMC Group, MPTC Group, at ang Villar Group. And meron pong 2 service provider ng RFID, ang AutoSip at EasyTrip. And ito pong One RFID, ito na po yung magme-merge na silang dalawa para isa na lang po yung i-maintain ng motorist para isa na lang ang papaloadan niya and makakadaan siya kahit saang expressways. Bakit po ba? Ano po ba yung nagiging sitwasyon dati at yung naging reklamo siguro ng ating mga motorista nun? Dati po kasi, pagpupunta ka ng halimbawa Baguio, may 2 doon na expressway na dadaanan ka na NLEX, SCTEX, and TPLEX. So 3 po pala. And 2 doon ang service provider ng RFID na kailangan mong i-maintain ng load. So ngayon po, para hindi na tayo mag-iisip na may load ba ako dito or meron ba akong kulang ba ako ng load dito, isa na lang yung ipipiliin nating RFID ngayon na account, and isa na lang ang loloadan natin para at peace tayo na kahit saan tayo pumunta, meron tayong sufficient load. So ma'am, pa nag-register po ba? Ano po ba yung mangyayari sa mga existing RFID stickers natin? Yung RFID accounts natin? So halimbawa po, nagme-maintain ka currently ng dalawang RFID, say AutoSip and EasyTrip. Mamimili ka ng isa na kung saan ka laging dumadaan siguro or saan ka mas madaling magpa-load. Then yung isang account po, i-deactivate and kailangan tanggalin yung RFID sticker. So from then, yun na, isang account na lang and isang reloading na lang ang kailangan mong isipin. Paano po ba tayo makaka-register dito? Meron po tayong pre-registration na tinatawag. Online po ito. Better kasi ito kaysa pumunta ka mag-walk-in. So for online registration, hihingin lang pipiliin mo lang yung kung EasyTrip or AutoSip, then pupunta ka dun sa online platform nila, then i-fill out mo lang lahat ng mga inihingi nila na data like yung name, yung plate number, then yung old account, then meron po dong part na kailangan mong ilagay yung old account mo and ilalagay mo din doon yung balance para may way sila na for balance transfer. Yung dati mo pong account, kailangan i-transfer dun sa napili mong account, yung iyong old balance. So ito nga po no ma'am, kasama sa proseso yung pagtanggal mismo ng hindi napiling RFID stickers. Yes, ma'am. And kailangan yung customer service representative ang magtatanggal. Hindi po pwedeng tayo yung basta-basta magtanggal. Prone kasi yan, kasi since 2 yung RFID natin, mamaya matanggal mo yung maling RFID tag or may way kasi sila para hindi masira yung tint mo in case lang na nasa loob naka-install yung tag. Ma'am, ano po ba yung mga safeguards natin in place to ensure na yung pag-transfer po ng mga balance tama po? At kung meron po ba tayo mga disputes? May system in place naman po for the balance transfer. Yun lang po, kailangan natin maghintay ng 3 to 7 days para po matapos ang proseso for verification. Kasi dalawang RFID providers po yung
kailangan mag-usap doon for the deactivation and the activation naman po ng isa. Ma'am, ngayon kasi ang ini-implement lang natin ay yung individual accounts. Meron po ba tayong plano na gawin din po yung corporate accounts at kailan po kaya natin ito maaasahan? Yes ma'am. Currently po, ang inaalaw pa lang po natin ay individual accounts. Ang plan po kasi, inaayos pa kasi yung system. Ang plan po is to implement yung for corporate accounts next year, first quarter. Allow me to greet first our Acting Secretary for the DOTR, Secretary Giovanni Lopez. Please take your seats. Our partners in this entire endeavor, without whom we could not have done it. I mean, I don't know the difficulties that they had to encounter, but it took us 8 years to get to this point. We are trying to emulate some of the systems that many of us who travel abroad have seen and take public transport have seen that will make things easier for our commuters and for all the people who use all of these highways. Nandito po San Miguel Corporation Chairman and CEO Ramon Ang, and Metro Pacific Investments Corporation Chairman and CEO Manny Pangilinan. Two of our stellar partners in the private sector. Marami sa ating ginagawa ngayon, hindi kayang gawin ng pamahalaan lamang. Kaya't natin ay sinama at humingi ng tulong sa ating mga private sector partner. At masasabi ko naman, kapag tayo humihingi ng tulong sa kanila, hindi pa tayo hinihindian. Talagang lahat ng maaari nilang gawin, ginagawa nila para magkaroon tayo ng matagumpay na programa kagaya nito. The Toll Regulatory Board Executive Director, Jose Arturo Tugade. Aba, may dala kang pala. My fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. Sa mga nakaraang taon, naging bahagi na ng karaniwang biyahe nito sa Kalakang, Maynila at mga karatig probinsya ang paggamit ng yung RFID. Malinaw ang layunin nito, mapabilis ang daloy ng trapiko sa mga toll gate. At totoo naman, malaki ang tulong nito. Ngunit hindi natin maikaila ang nagdudulot din ng dalawang RFID systems na kalituhan. Kapag dumaan ka ng Skyway o T-Plex, Auto-Sweep ang gagamitin mo. Kapag naman NLEX o EasyTex, EasyTrip naman. Ibig sabihin, dalawang card, dalawang account, dalawang load sa bawat biyahe. Minsan pa, nalagyan mo ng load yung NLEX, kaso nalimutan mo yung T-Plex. Resulta, pipila ka sa bayaran. Sayang sa oras, bawas sa oras na para sana sa pasyal, sa banding sa pamilya at sa trabaho. Nakikinig tayo sa hinain ng ating mga kababayan. Kaya naman, pinag-aralan natin ang problema at nakahanap tayo ng magandang solusyon. Simula ngayon, iisang RFID sticker na lang ang kailangan para sa mga toll expressway natin sa buong Luzon. Ilulunsad din natin mga group fleet account sa susunod na taon. Sa ngayon, inuna natin ang ating mga private commuter. Kaya isusunod na lang natin yung mga fleet accounts, which I am reliably informed comprises a very small minority of the total traffic that we are trying to ease. Iisang account na lang, iisang sticker na lang, iisang sistema, one RFID for all tollways. Hindi mo na kailangan mag-alala kung tama ang account mo o na-loadan mo. Maganda pa rito, libre ang registration. Walang bayad. Higit sa lahat, nasa inyo kung mag-register kayo dito. Optional po ito.
Kung hindi nyo naman nagagamit ang isang sistema, ay set up na, bahala kayo kung ano yung kailangan ninyo. Kung kailangan nyo yung dalawang sistema na ipagsama, nandyan ang option. Kung hindi nyo naman ginagamit ang isang sistema, manatili kayo dun sa inyong pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit, kung ninanais nyo ng mas simple na kinagsamang account, pwede na. Ginawa nating madali. Abot kamay, hassle-free ang buong proseso. Pwede nang magparehistro online o walk-in. Ang reformang ito sa RFID system ay bahagi ng mas malawak nating layunin na gawing mas moderno, konektado, at nakatuon sa pangangailangan ng bawat Pilipino ang ating infrastruktura. Hangad natin ang dire-diretsyong biyahe mula Hilaga hanggang Timog dito sa Luzon. Reduce unnecessary stress, reduce unnecessary delays. Maliban na lang kung napahaba ang pagkain ninyo sa mga stopover, hindi na po namin kontrol yan. Nasa sa inyo na yon. This project has been made possible because of the continued trust, commitment, and flexibility of our partner concessionaires, the operators, and ETC RFID providers. Years of consultation and cooperation with the DOTR and the Toll Regulatory Board have finally led us to a unified system that responds to the real needs of our motorists. And true to the spirit of public service, you worked hand in hand not because you needed to, but because you wanted to make sure that the travel for all Filipinos is made easier. This is a true Filipino spirit, one of unity, bayanihan, and pakikipagkapwa. So to our partners from the San Miguel and Metro Pacific Investment Corporations, maraming salamat for being part of the solution. This is once more proof that together we can create innovative solutions to the everyday challenges faced by our people. Muli, isang paalala para sa ating mga biyahero at motorista. Hinihikayat namin kayong siguraduhin may sapat na load ang inyong RFID bago bumiyahe. At sa mga wala pang account, iniimbitahan namin kayo na subukan ninyo ito. Madali lang ang proseso. Tiyak na malaking tulong sa inyong paglalakbay. Mga kababayan, patuloy po nating pinapahusay ang ating transport system. Mas gaganda pa po ito kung magtutulungan tayong lahat. Kaya tuloy-tuloy ang kooperasyon at disiplina sa kalsada. Maraming salamat. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Thank you, Mr. President. That concludes our short program. Thank you, Mr. President, for gracing the launching of the Toll Collection System Interoperability Project, One RFID All Tollways.